Again, welcome sa atong prayer meeting, humanatag ampo. And this morning, mga kaigsunan, ipadayon nato ang The Book of Psalms, ikaw 139 nato nga pagtuon sa The Book of Psalms, and we are now in Psalm 89. Psalm 89. Unsa man ning Psalm 89? So, sa di pa ta padayon, magampo ta. Let's all stand, please. Our gracious Heavenly Father, we are so thankful, Lord, for this morning. Thank you for giving us another opportunity to learn about the Book of Psalms. And now we are in Psalm 89. Please give us wisdom. Allow us, Lord, to understand the lesson out of this book, that we may be able, Lord, to apply it in our lives. And please use me once again. Empower me to deliver your words, O God, to your people. In Jesus' name, amen. You may take your seat, please. The title of this message is Faithfulness in the Face of Brokenness. Faithfulness in the Face of Brokenness. Nakasuway na ba ta nga broken kaayo ta pero nagpadayon gyapon ta? Amen. Kay kasagaran pag na-broken ka, nawagtang masad. No, kung kanusa ka na broken, na disappear. So kaning Psalm 89 nagisgot ni siya kabahin sa pagpadayon bisan naa sa tunga-tunga sa kasakit. So ang Psalm 89 was written by Ethan the Ezrahite, a wise man mentioned in 1 King chapter 4 verse 31 and 1 Chronicles chapter 2 verse number 6. So the Psalm's title identifies him as its author, describing it as makita ninyo diha. Maskil of Ethan the Ezrahite. So pasabot anang maskil is instruction or to be instructed. So kaning Psalm 89 mga igsoon is for worship and reflection in times of tension between God's promise and life's hardships. Usahay makalimot ta sa promise sa Ginoo, kung naay kalisod dapat atong hinumduman na nga naay promise ang Ginoo that He will take care of us, He will protect us mga igsoon. So it teaches believers to hold fast to God's faithfulness even when circumstances seem to contradict His covenant. Always remember nga sa church age naay covenant ang Ginoo. Kung gusto nimo ma-feel ang pagkuyog sa Ginoo nato mga igsoon, do the Great Commission. Kay nadiha gibubo sa Ginoo ang iyang pasalig o iyang promise that I will be with thee always even unto the end of the world. Gipramisan kita sa Ginoo nga kuyugan ta mga kaigsunan. So, kaning Psalm 89 naa diri makita nato mga igsoon nga kani si Ethan usa sa ni siya ka choir director sa ilang panahon. Naani siya sa tribe of Levi. Naapil ni siya. So, apil ni siya sa pagdumala sa kanang temple. No? Naani siya sa music ministry. So, kasagaran sa nagsuwat aning Book of Psalms, naagyod sa music, pareha sa pamilya ni Korah. Nagyapon sa music si David, musician. No? Kaning Psalms puno ni siya sa kanta mga kaigsunan. In fact, ang first part ani gibuhatan ni og tuno. Ginakanta ni nato. So tulo ka butang usa ato isgutan ani karon sa sunod Sabado nato tiwason. Una mga kaigsunan, the praise of God's covenant faithfulness. The praise of God's covenant faithfulness. Declaring God's mercy and faithfulness across generations. So dili lang kay karon, dapat ato gyud nag-careful gyud ta sa atong kinabuhi kay ngano ato gyud ning ipasa unsa kanindot ang Ginoo. Now, sugod sa atong mga anak. Hantod dito sa atong mga apo. O hinaot pa nga atong mga apo makakita pa nato nga nag-faithful ta. Are you following? Kay kita mga parents, kita gyud maoy mahimong sad-an ani kung ang atong anak dili ka ilag Ginoo. Kung atong anak di mahadlok sa Ginoo. Kung atong mga anak di take lightly of their Christian life.
So, atong lilion mga kaigsunan, unsa ka matinud-anon ang Ginoo sa atong kinabuhi. Verse 1 to verse number 4. Kinsa nakahibaw ani mga igsoon ani tuno ani? Kaybaw gid ay no. Kay ang dili baptist di man kaybaw ani. Ato ra man ni. In verse number 1, the Bible says, I will sing of the mercies of the Lord forever. With my mouth will I make known thy faithfulness to all generation. So gituyo gina sa Ginoo, gidesire na sa Ginoo mga kaigsunan nga ang iyang mercy nga kanang mo endure forever. Ato gyud ipanulti, atong ipakita, atong isibya mga igsoon ngadto sa atong generation. So how can we tell them if we do not experience the kindness of the Lord? Nga kung ang atong pagkita sa Ginoo ba, ang atong experience sa Ginoo puros bunal. Nya dili ra ba dayon ta kaingon nga kanang grabe ang mercy sa Ginoo, grabe ang faithfulness sa Ginoo, grabe ang kindness sa Ginoo. Dili ra ba ta kaingon anak ko sakit kay ba? No? So hinaot pa nga atong makuan gyud ma-experience ang Ginoo sa atong pagpangalagad sa Ginoo nga ang iyang faithfulness ato pud nga bugtian og ato pong faithfulness sa iya ha. Kay gingon diri, with my mouth will I make known thy faithfulness. And I believe mga kaigsunan that God never fails. His faithfulness, mga igsoon, nindot kaayo ang faithfulness sa Ginoo. Bisan kapila ta mapakya sa atong kinabuhi, sa dihang atong i-declare ngadto sa Ginoo, Lord, we commit sin. Nakasa mi pasaylo mi Lord. Sa dihang ibalik nato og tinuod ato pagbalik sa Ginoo, faithful kay siya nga mo forgive. Naagyo na sa bersikulo mga kaigsunan that if we confess our sin, He is just and faithful. Na? To forgive us from all unrighteousness. Kanindot sa kanang faithfulness sa Ginoo bisan sa pagpasaylo. Ang faithfulness niya sa iyang pag-provide, ang faithfulness niya sa iyang pag-protect, ang faithfulness niya sa iyang pagtudlo nato. Every time we open the Bible and we pray and ask the ask the Lord's guidance that He may allow us to understand His Word, naa siya mga igsoon, mutudlo na to. And each time nga mo run through ta sa iyang pulong, lailahi nga experience ang imong matagamtaman. Ing ana ba ato ang pagbaybay sa pulong sa Ginoo? Mahibong ka mga igsoon, ako naman nagibasa sa una, lahi naman sa dron. Bona ayog sugot mga igsoon nga ang imong learning sa Bible stagnant. Naa kay knowledge pero stuck knowledge. Unya kana pag nga knowledge nadunggan na nimo sa uban. It is not your personal walk with the Lord. Mas nindot gyud na naa kay personal nga nadawat nimo sa Ginoo ba directly to you tungod sa imong personal devotion. Dapat ang imong Bible nanay mga suwat diha nga kani mao ni ako nakatunan. Unya sa diha nadunggan nimo ang mensahe mas nakasabot pa jud ka. Anak ka faithful ang Ginoo mga igsoon. In verse number 2, for I have said, mercy shall be built up forever. Thy faithfulness shalt thou establish in the very heavens. In verse number 3, I have made a covenant with my chosen. I have sworn unto David my servant. So kung kani nabuhat ni sa Ginoo ni David mga igsoon, I do believe nga karon, labaw na karon ha, nga kita nga gitagaan sa balaang espiritu sa Dios ug iyang gisugo sa pagwali sa ebanghelyo, wala ra ba nasugoan si David ani? Ang mga sugo sa Ginoo ni David puros patay, conquer diri, conquer dito. Ingon ana, karon kaning ato ang ministry, ang gihatag sa Ginoo nato is to give life. Not to kill, but to give life. So, kung ang Ginoo naghatag sa kang David mga igsoon sa kanabitong sa covenant, ang kaning gihatag sa Ginoo nato nga covenant pagkaninduta ani.
Great Commission, mga igsoon. Ang gihatag sa Ginoo nga covenant nga pag imo ning buhaton kuyugan ta ka. Saad man na sa Ginoo nga kung muuli ka ani panalanginan ti ka. Daghan kay gisaad ang Ginoo, mga igsoon, and He is true to His word. Ingon sa verse number 4, thy seed will I establish forever and build up thy throne to all generations. Selah. Muna'y saad sa Ginoo kang David, mga kaigsunan. O atong lilion, o sa may saad sa Ginoo nato sa atong kinabuhi karon. Di ba generations sad iyang panalanginan? Ang salvation palagdaan nga gipromise sa Ginoo, and thine house, ingon pa sa Bible. Moto nga ang Philippian jailer, mga igsoon, gidagyod niya si Paul and Silas ngadto sa ilang balay. Kinadunggan niya, and thine house, maapil og kaluwas. Pero kinahanglan sila makadungog. And that is why they went to the house of the jailer. Ug tuod man, mga igsoon, nakapaminaw sila sa pulong sa Ginoo, and his household got saved. Ang pagpamatuod ana, nabautismuhan. Nabautismuhan pagyud. Mo na nakanindot. So atong ibutang, mga kaigsunan, sa atong unahuna pirmi sa atong kasing-kasing. Ang faithfulness sa Ginoo dili gyud mapakyas. Ang iyang mercy gapadayon forever gyud na iyang mercy. Mo na sa dihang kita mahimot ang unfaithful sa Ginoo, always remember God is faithful. Balik ta sa Ginoo. Ayog palayo. Kuanon magkasayawa, ilaron man ka nga, uy, ay nang balik, wa na kay angay. Mga igsoon, kanang mga mata sa Kristohanon, kung panlitan, nakatilaw kag backsliding, unya pagkahuman, kanang mubalik ka niya, ang tinanawan sa mga Kristohanon, murag manulisok, di na iyas Ginoo. Amen. Di ba? Kaya ang Ginoo nakaibaw na siya, usa ka adlaw, mabiktima ka, pero di ta mangandoy ana. Kay hapdos sa gyud baya ang bunal sa Ginoo. Hapdos ang pagbadlong sa Ginoo, mga kaigsunan, di nato na pangandoyon. Ang atong panganduyon nga mahimo tang faithful sa paglakaw ug pagpanulti sa ebanghelyo ngadto sa mga tawo nga nanginahanglan. Dapat diha ang atong desire. Pero kung di gyud kapugngan ba, masipyat gyud. Maluya ka, ingona, always remember, naatay Ginoo nga pwede nato balikan. Diha dayon, mga kaigsunan. Anytime, sa diha makarealize ka, agay, layo na kay ko, agay, mo na, nagsupak na ko si Ginoo, agay, wa na, kanya, kana na ba agay ni mo, tinuod yun na nga, agay, sakit kay kinabuhi ba? Di ba no? So, always remember that God is faithful. So, ato ning kuanon, ato ning kanang mastiron, kaning faithfulness in the face of brokenness. No? Ayaw jud papildi, mga kaigsuunan, sa mga problema. Number 2, the power and majesty of God. Atong lilion unsa kagilngig ning Ginoo nga atong gialagaran, mga igsoon. Heaven and earth testify of God's greatness. Suwayg hangad. Hangad mo, hangad. Tanawa unsa ang kanang panganod, ang langit ba? Tanawag unsa kanindot nagdeklarar sa pagka-majestic sa Ginoo. Walay lae makahimo ana, mga igsoon. Try to go to the mountain, on the top of the mountain, mga igsoon. Tanawa ang horizon. Tanawa ang islands. Tanawa. Giunsa pag-create sa Ginoo. Kasi dito kita sa beauty ba, sa creation sa Ginoo, kung naarata sa ubos pirmi. But when you try to go on top, adto ka sa mga bukid-bukid, makakita ka, mga igsoon, kanindot sa creation sa Ginoo. Labi na makaadto ka og kanang wa pagyud na hilabtan sa tao, kanang nature pagyud ba? Anha ka makaingon, mga igsoon, kanindot sa pagpurma. Uy, no, kanang ang bukid ba nga ang Ginoo mismo nagpurma bitaw nga anha mo agi ang tubig, ingon na ba? Kanang dili tao gabuot nga gibutangan nag flood control. Nangaguba hinuon. Pero ang Ginoo, mga igsoon, nindot ka siya mo paagi, asa niya palutson ang tubig, siya ay gabuot ba? Nindot ka ayo, eh. Makaingon jud ka, picture ta diri.
Di ba no? Magsikag pamicture at ana asang lugar nga perting ninduta ang mga tanom, ang mga kahoy nga natural na sila nga nagturok dihan dapita. Nindot kaayo. Pag ang tao na kuan man mailhan man nimo tao kay kanang linya kay ba? Linya kay wa na lamit tanaw ni tanaw mga mangga, kahoy ko na itanaw nimo linya na ba? Pero adto ka sa nature, nindot ka di ka ka-imagine ay. Di nimo mabasa unsay sunod, igana nimo bay glugsong nimo unsa ra sad ka ni. No, ang mga formation sa bato, ang formation sa bukid, nindot kaayo. Inig abot nimo sa unahan ay sapa mga igsoon, nindot kaayo. That's how God designed this world for us. Nindot kaayo nga pagkahimo. So ang nature nagaproklamar sa kanindot sa kangilngig sa Ginoo mga kaigsunan. In verse 5 to verse number 14. Sa King's Bible, and the heavens shall praise thy wonders, O Lord, thy faithfulness also in the congregation of the saints. So, gi-contrast diri mga kaigsunan, ang heavens shall praise thy wonders. Pag naog diri mga kaigsunan, naabay praises. Naabay praises. Kaya according diri sa verse mga igsoon, thy faithfulness also in the congregation of the saints. And we are the congregation of the saints. Mga linuwas, mga santos. Dili ni kanang congregation of the rebulto. Okay, kanang rebulto, gikopya na nila kintahay mao na mga santos pero di na mao'y istorya sa Bible mga igsoon. Ang pag muhisgot na ang Bible direct saints mga buhi na. Di ba? Sa ilang panahon mga buhi nga mga saints. Mga iya sa Ginoo, mga linuwas sa Ginoo karong panahon na asa na to makit-an ang mga santos. Naa sa simbahan dili nagbarog naglihok mga igsoon. Nangalagad nagwali sa pulong sa Ginoo. Naay covenant with the Lord to go sa pagwali sa ebanghelyo ngadto sa mga nangawala. Mao na ang mga tinuod nga mga saint karong panahon na. Ang mga saint sa unang panahon nga nangamatay na o makita na to diri sa Bible. Ang uban wa na nasuwat diri kay wa naman kanang mga nauna nga mga nangaluwas ba nga nagda sa ebanghelyo diri sa Pilipinas. Ingon na mga missionary daghan naman nangamatay. So, human na to ilahag termino, karon ato ani. Kita mo'y gipangitaan, mga igsuon, naabay paghimaya sa Ginoo diri sa congregation of the saints. So, saan man na to paghimaya ang Ginoo, mga igsuon? Dapat naka-insyon atong kasing-kasing diha sa Dios. Ug usaray makapa-insyon na to, pulong sa Ginoo ra gyud mga igsuon. Punagi na imo kasing-kasing sa pulong sa Ginoo kay ang makapa-corrupt sa dili maka-fine-tune sa imong heart ba is the world. Mao na ningon ang Ginoo mga igsoon ayaw gyud mo gugma anang kalibutan. Kay sugod pa sa panahon ni Adam and Eve mao nay gigamit sa yawa mga igsoon. Lust of the flesh, lust of the eyes and the pride of life. Mao gyud nay gigamit sa yawa to defeat Adam and Eve. Mao na na-fall ang humanity, ang mankind, no? Kita na nasud ta dito sa sala tungod ana mga igsoon ug karon mao na gihapon ang gigamit sa yawa. The reason di ka kapangalagan sa Ginoo tungod sa imong mga tawhanon nga mga tinguha. Kay nakita nimo, kay gusto nimo nga inig-adto nimo ang mga tawo muyahat nimo. Pero ang nakanindot diray dato kay ka pero wa ka nailhi. No? Labi nagdaanak kay mall. Unya wa jud nahibaw ikaw di tag-iya. Adto ni ganito di ka pasudlon sa guard. Football dito. Football. Di ba no? Saan mo pag-check ng imo mga tao, mga tarong ni? Or mga mata publik, kasagana na mas mata publik. Kasi sila mo ko'y makaila. Parehas nila ako ay.
Sila mo'y mamata-mata. Di ba? Kaya kani mga tinuod nga dato, mga igsoon, naman ni sila'y compassion. Pero di po nato matanan. No, naman sa'y mga medyo na-shock pa ba sa ilahang mga naabot or naagi batasan nga piting bati agyod. No? So di nato matanan. So kani ang gisulti diri sa Bible mga igsoon sa verse number 5 nindot kayo. Ato gyung paningkamutan sa grasya sa Ginoo nga sa congregation kun diin ta gibutang sa Ginoo maghimaya kita sa Dios sama sa kalangitan mga igsoon nga nagpraise sa wonders sa Ginoo. In verse number 6, for who in the heavens can be compared unto the Lord? Tubaga. Kinsa sa kalangitan nga makakumpara sa Dios? Who among the sons of the mighty can be likened unto the Lord? So sa kalangitan ug diri sa kalibutan mga igsoon, kinsa man ang pwede mo labaw sa Ginoo nga atong gialaganan? Amen. Wala. Pero tanawa, pirmi mapildi ang Ginoo sa kinabuhi sa mga Kristohanon. Pero kung ato lang yung istriktuhon na itong kumpara mga igsoon, wag yo'y makalabaw. Bisa na lang maduol na lang ganang wag yo'y makaduol ay. Kumpara sa Dios. So ang tubag ani mga igsoon, lisod kay tubagon naa. Wala oy. Wala gyud sa langit ug diri mighty gyud nagingon sa Bible ha. Who among the sons of the mighty can be likened unto the Lord? Nobody. Nobody. Verse 7. God is greatly to be feared in the assembly of the saints and to be had in reverence of all them that are about Him. Naa ba ni, nahitabo ba ni mga kaigsunan? Gikahadlukan ba ang Ginoo sa iyang mga pinundok? Naa ba'y kahadlok ang mga Kristohanon? Anahaman na nimo mahibawaan kung ikaw na lang. Naa pa ba kagihapoy pagtukaw sa imong espirituhanong kinabuhi? Naa pa kagihapoy kahingawa sa buluhaton sa Dios kung diin kagibutang? Naa ba kay pagunahuna sa mga kalag nga pwede nga makabsa na sila sa kinabuhi wato sila sa impyerno? Huwag yun nakahibaw mga igsoon. So, ang Ginoo nakahibaw siya tanan. Dapat kahadlukan na to siya. Muna kita, pasalamat kita sa Ginoo nga napilian ta mga igsoon. Sa kadaghang tao aning kalibutan na usa ta nga naa naglingkod o nahimong part sa iyang body, nahimong gisugo sa Ginoo, nahimong servant sa Ginoo. Sa unang panahon mga kaigsunan kanang naay mga ubisad karon nga panahon nga naay mga hari. Uy, proud kay sila nga naa sila sa palasyo nagtrabaho. Karon uwaw naman kung naa ka sa Malacañang. Naa ka nagtrabaho sa Malacañang, murag panguyawan ka magtanaw kay. Di ba? Pero kanang naay mga kingdom, mga igsoon, proud kay sila. Na ako nagtrabaho sa balay sa hari. O, nindot ka ayo nga kuan, nindot kay nga feelings ba? Kita o. Naata sa simbahan nga gitawag og lawas sa atong hari. The body of Christ. So naabatay kahadlok mga igsoon. This is the assembly of the saints. Naabatay kahadlok sa nagpundok nato diri. Naabatay kahadlok sa dihang mutingog na siya. Naabatay kahadlok sa iyang gipadala nga mensahidor nga mutingog mga igsoon in behalf of God nawali ang pulong o. Ato bang i-consider ang pulong sa Ginoo nga final authority sa atong kinabuhi? This is the Word of God. This is the Lord Jesus Christ. Muna sa Book of Revelation, gitawag siya the Word of God. Di ba? So, karon pasalamat ta nga nao makupta na to, mabasahan, makasabot ta. Kay dili tanang tao nakasabot sa pulong sa Ginoo. Usa pud ta nga wa gyud tay salabutan ani mga igsoon mo na sa atong balay ginadlad na to diha way basa-basa.
Kaya nagtuot ta pag maladlad, maabli ang Bible, ang gahom manggawas. Pataka lang. Dili man kaya na mo gawas nga basahon ra. Muipikto ang gahom sa pulong sa Ginoo sa dihang imong gibasa, gisabot o gibuhat. Dili mo ipikto ang gahom sa pulong sa Dios mga igsoon kung dili nimo gituman. Kay ilad na, nangilad ra ka sa imong kaugalingon. Nagbasa ra ka ha. Pero wa nimo gituman, ingon sa Book of James, giilad nimo imong kaugalingon. Labaw na nang gibukhad na diha. Nga gipaabog-abugan. Di ba? So tanawag unsa ta ka kamangmang sa una. Unsa ta ka walay salabutan sa unang panahon. Unya karon nakadawat na ka sa Ginoo. Naa na kay bala ang espiritu. Unya igo ra ka mo basa sa Bible kung mo basa. Ato na lang tagag chance. Nibasa gyud pastor oy. O sige, nibasa ra ka pero wa ka nituman. Ayun ang Bible ilad na. Kasi mag-iilad ang Ginoo, wa may makailad si Ginoo. So therefore gibalik sa Ginoo nimo, ikay lang ilad nimo. Deceiving your own selves. If you read the Bible and you did not obey, you did not do. So mo na naitabo sa mga Kristohanon karon nga sig pangilad sa iyang kaugalingon. So atong himayaon ang Ginoo, kahadlukan nato siya mga kaigsunan. Ato siyang kanabitong ang reverend nato sa Ginoo dapat taas kayo. No, sama sa gisulti diri and to be had in reverence in all them that are about him. In verse number 8, O Lord, God of hosts, who is a strong Lord like unto thee, or to thy faithfulness round about thee? Wala na hilain. Napa ba'y mas mahimong akusgan kaysa Ginoo? Ano, pero ato lang, yanuhon na itong Ginoo ba, no? Murag yung tag-skinsa, murag katawanan kay ta mga magsigita og kana bitong supak-supak sa Ginoo, pero kung tinud-on tas Ginoo mga igsoon ay wa gitay mahimo gyud. Wa gitay mahimo. Kada si tag supak-supak sa Ginoo, pasalamat ni kita, wa talabtiki mga igsoon, sa labtikan sa tayhupal na tas Ginoo, wa na ta oy. Mapalit na magitaan ng mga bagyo diha mga kaigsuonan. Are you following? Oh. Verse number 9, Thou rulest the raging of the sea. When the waves thereof arise, Thou stillest them. The raging of the sea. Kisa tayo, maing laki mo badlong, mga igsoon, wanto kas dagat, iya mo, badlongon ang dagat. Kalma! Mga igsoon, kay kalma diha. Lingkod. Pag life jacket. Badlongon kas kapitan. Lingkod na, lingkod! Pag life jacket. Pero si Kristo mga igsoon, gibadlong yun eh. No? Kalma, ni kalma ang bawd. Ingon na ka powerful na to Ginoo. Verse 10. Thou hast broken Rahab in pieces as one that is slain. Thou hast scattered thine enemies with thy strong arm. Di ba? Nahitabo man eh. Verse 11. The heavens are thine. The earth also is thine. As for the world and the fullness thereof, thou hast founded them. So, naagay kanang proof of ownership kay siya mismo ang naghimo. Iyan ni tanan tungod kay siya naghimo ani. Na dili kay iyan ni tanan kay iyan ning naangkon. Wala niya naangkon, iyan ning gihimo. Ug naay nangangkon mga igsoon gitawag og Satanas. Ang una niyang giangkon ang mga tao, mo nagisugo niya mga tao, guba ang nature. Tuman po ang tao, mga igsoon. Grabe ang yawa, mga igsoon, destructive sa creation sa Ginoo. Kay sa tinuod lang, kung wa gyud nakasaag tao, di ka tingali ka kita og kana mga construction, mga building, ang mga bukid, patagon. Wala na mga igsoon. Kay ang iya sa Ginoo nature gyud. Iya kung gi-create ang nature, gi-create niya ang nature para upawan. Gi-create niya ang bukid para patagon. Di ba? Iyang
create ang mga trees, ang mga uban padiha nga mga tanom unya kauman para lang pamutlon? I don't think so. Planado na si Ginoo, and one day we're going to see it. Kaysa new heaven and new earth, ibalik sa Ginoo ang iyang original plan, mga igsoon. Are you listening? Ngunit nakanindot, balik sa iyang original plan. Wala na'y mga factories. Wala na'y mag-aso. Wala na'y sakyanan. Mula karon pagandoy na mo kay karon na. Abot ang panahon, wala na'y sakyanan. Ya, karon di pag ka magandoy. Karon na ni para magamit na to mobilization ba? Para sa pagpangalagad si Ginoo. Pagkaanindot sa kanang atong Ginoo nga gialagaran, mga igsoon. Na iya tanan. Nya di ka malipay ani, mga igsoon, nga nangalagad ka sa tag-iya sa tibuok kalibutan. Ha? Ganun wa man tay excitement ani, ganun wa man tay kalipay ani. Usay mo trabaho. Si wala ka ni duty. You are the servant of the owner of the world. You are the servant of the King of Kings, Lord of Lords, mga igsoon. Verse 12, the north and the south, thou hast created them. Okay, so pa may mga na. Si Tabor and Hermon shall rejoice in thy name. 13, thou hast a mighty arm, strong is thy hand, and high is thy right hand. 14, justice and judgment are the habitation of thy throne. Mercy and truth shall go before thy face. So, mao na daghan kay mga Kristohanon dili kasabay sa Ginoo. Kay tanawag unsa na mercy and truth shall go before thy face. Pila raman kabo Kristohanon karon nga truthful sa ilang words, truthful sa ilang action, honest sa ilahang commitment, nikip sa ilang word. Imagine na ninyo, hasta sa atong prayer, mga igsoon, dili tinuod, usahay atong ipanulti sa Ginoo. How many times you make a commitment when you kneel down because of the message that you heard? Unya pagkahuman nakalimot na dayon ka nga naa kay commitment gibuhian sa Ginoo. Mura na to impulse ba? Mura na to bunga sa imong ka-excited sa pulong sa Ginoo. Unya pagkahuman nakalimot na ka sa nilakaw ka, mga igsoon, why truthfulness? Muna ulaw kayo, mga kaigsunan, kay ang ato ra gitan-aw, mga igsoon, nga ang Ginoo merciful, pero tan-awa sa first, justice and judgment are the habitation of thy throne. Nakalimutan na, Mura sa dihang ang kinabuhi nato dili in tune sa Ginoo, murag bugat kay ba? Sakit kaayo ang dagan sa atong kinabuhi, mga igsoon. Wa ta kasabot, nakalimot ta nga ang Ginoo is also just in His judgment. Kay bao siya mubugti kung unsay mga gipambuhat nato sa atong kinabuhi. Pero again, kay bao naman ang Ginoo unsa ta ba na unsa na ta? Pabito iyatang gi-redeem. Sa dihang na-redeem na ta sa Ginoo, mga igsoon, to maintain our Christianity, gitagaan ta niyang trabaho para di ta makalimot ba? Kay kaya ba niya pangluwaso na, mga igsoon? According to the Bible, even the nature can proclaim the greatness of God. Di ba? Kaya sa Ginoo nga kabliton sa Ginoo ang utok sa tao ug mag-wonder ba? Kinsa gigahimo ani panganon non haagi Ginoo gyud. Di ba? Hasta kung mga bato, kaya papakpakon sa Ginoo. Ang mga kakahuyan, mga igsoon, kaya na ipa-worship sa Ginoo niya. So, eventually, bisan pag mga lagad sa di, ma-proclaim yun ang kanindot sa Ginoo. Pero tanawa, gitagaan ta sa Ginoo sa opportunity to remember kung unsay gibuhat si Ginoo sa atoa. Kita lang ang dili gustong mohinumdum. Tanawa ra gud kinsay maka-benefit sa diha manulti ka sa ebanghelyo? Ang Ginoo? Siya maka-benefit? Ikaw.
Ikaw nga nanudlo. Ikaw mo'y mapanalanginan. Ikaw mo'y mahimong malipayon. Ikaw mo'y mahimo nga maalamon. Ikaw mo'y tagaan sa Ginoo sa kanang earthly treasure. Gipromise man na sa Ginoo. So kung atong sabton mga igsoon, kaning Great Commission is for us to be blessed. Pero nga naman, kinahanglan pa man itod yun, itod. Walihan yun, ayaw sa pastor ang mga membro para mahigmat nga na ay Great Commission. Oy. Amen. Pero kung nakasabot ka mga igsoon, ang tag-iya na sa tibok kalibutan nagsugo nimo. Dili gihapon ka maminaw, naningkamot gihapon ka sa imong kinabuhi nga naa na may promise sa Ginoo nga providean ta ka, trabahuan lang akong gipatrabaho nimo, pero wa gyud nimo gitrabaho. Mao na ang nahapak sa Ginoo nato is His justice and judgment. Nindot gyud unta kaayo mga igsoon atong kinabuhi. Kung naa pa ta aning mercy and truth, nagwalit ta sa kamatuuran, kabahin sa Ebanghelyo, naghatag ta sa mercy sa Ginoo ngadto sa mga tao nga mga nakasala, mga kaigsunan nga hinahanglan sa kaluwasan, mo'y atong giwali, aw nindot unta kayo. Di ba? Pero lahi man ato mga igsoon nga, merciful ang Ginoo. Merciful. Pero nato gikalimtan natong uban. So nindot kaayo mga kaigsunan, atong yung hinumduman ang tanan nga part sa Ginoo ba, unsa siya, unsa iya mga attributes. Atong yung hinumduman, dili ra siya kay merciful, kundili just ang iyang judgment. Di nimo pwede ilad-ilaron ang Ginoo kay nakakita siya tanan. Hasta wa pa nimo gibuhat kay bawo na siya. Nakabasa siya sa imong una-una? Nakaibaw siya sa imong mga plans? Wa pa nahimugso ang imong plano, kay baw na siya. Amen? So, angayan ba siya kahadlukan, mga igsoon? Angayan ba siya sundon? Angayan ba siya alagaran? Praise the Lord. Ato nang buhaton, mga igsoon. Ang nindot kaayo, kay mo pa'y pagsugod sa tuig. Katapusan, number 3. The blessedness of God's people. Unsa ka nindot sa panalangin nga gi-prepare sa Ginoo sa iya mga katawhan. Unsa man na siya? Joy and strength come from walking in God's light. Joy and strength. Kisa gudi ganahan mahimong joyful. Kisa ninyo ganahan mo nga sadness ang naa sa inyong kinabuhi. Kapoy kay ning sige lang tag kaguol mga igsoon sa kinabuhi. Di ba? Mo pay pagmata guol na ka. Unya natug ka nga bagulanon. Ay ko gina mo mata kang malipayon. Di ba oy? Pamina mo oy. Oh. Dapat kung kuyog na to ang Ginoo, giubanan ta sa Ginoo, nangalagat ta sa Ginoo, mo na makapalipay na to. So inig katog na to, malipayon ta, inig mata na to, malipayon pud ta. Di ba? Ang kapayat na inigmata na to, sugaton kag kasaba, awa, gimlipay ana, pero nga nung kasabaan man ka. No, nagyud kay mga kasipyatan sa kinabuhi. Alright? Verse 15 to 18. Ingon sa 15, blessed is the people that know the joyful sound. They shall walk, O Lord, in the light of thy countenance. Tanawa raw, naglakaw sila in the light of the countenance of God. Na may kantaan ni mga kaigsunan kaning blessed is the people that know the joyful sound. Unsa man nga joyful sound? Jesus saves, Jesus saves. Amen? Joyful sound. Nga si Jesus muluwas, si Jesus muluwas. Mao na imuhang gisigi og kanang panulti. Mao na niyo ng Bible diri, blessed is the people that know the joyful sound. Unsa man ang joyful sound? Dapat na imo nang gipanulti mga igsoon. The joyful sound is that Jesus saves. Jesus saves. Si Jesus muluwas. They shall walk, O Lord, in the light of thy countenance. Laliman ka na mga igsoon.
Wa gid dagway magbungkot sa mga Kristohanon oy. Lingian mo tapad be, lingian ninyo. Oh, nanay. Kumusta mga dagway ani mga Kristohanon be? Dapat malipayon ta. Kaya ba wala magulanon ta mga igsoon? Tungod kay ang atong nakita, ang atong mga sayop o sayop sa uban, puro sayop. Kaysa may malipay na puro sayop imo makitaan. Ug naka sa imong balay, makita nimo mga guba. No, guba nga atop, guba nga kabinet, guba nga kuan, iuna na ba pros guba. Oh. Kay mo attract nimo ba? Pero kung positive ta, mga igsoon, with the Lord, ang ato ang hunahuna, makita nato tanan usa ka nindot ang Ginoo. Unya makita ta og kanang mga something ang mga guba-guba, what an opportunity to fix it. Hopeful ka ba sa kinabuhi? Di ba? Pero kung may Ginoo mga igsoon, makita ka sa mga guba niya, maglagot pa jud ka, kinsa man jud nagkasad na kasaan ni. Kinsa ngita ka gubot permi. Di ba? Ang imong pangitaon kinsa magyo ato silutan ani. Unya kung makita nimo unsa may metabo, magmalipayo na ka. O mapon na ang imong problema. Amo na ang mga tao wala diha sa Ginoo. Wala nagsunod, wala nagmalipayon sa Ginoo. Kay ang panalanginan sa Ginoo katulang nakaila, katong nakahibaw sa joyful sound. Naglakaw diha sa kahayag sa panagway sa Dios. In verse 16, in thy name shall they rejoice all the day, and in thy righteousness shall they be exalted. Nawarag, o sa may kanang gitawag sa Ginoo karon sa atong panahon nga iyang righteousness. Naman sa Matthew chapter 6, verse number 33. But seek ye first the kingdom of God and His righteousness. Tanawa ha? Apil o na diri o. Na? Sa verse number 16, akong basahog balik, and thy righteousness shall they be exalted. O karon, kung atong unahon ang kingdom of God and His righteousness, unsa man buhaton sa Ginoo, and all these things shall be added unto you. Di ba? Mao gyapon ang giingon sa Bible. The Lord is so consistent sa iyang pulong. Mao ni sa iyang ngalan mga igsoon dapat mag-rejoice ta. Oh. Kapila. Kapila sa usa ka buwan. Depende pastor kung pila ka buok adlaw sa usa ka buwan. Kung 30 sad, kung 29 sad. Di ba? Kung 31 sad ka adlaw sa usa ka buwan. Kay all the day. All the day. Ganina, gikanta na to. And now I am happy all the day. Tanawa na. Nga naman, kaya tungod sa at the cross where I first saw the light. O, kusam lang nga kahayag. Kahayag sa Diyos. Sa dihang naluwas ta mga kaigsunan, naan ang kahayag, present sa atong kinabuhi. So maglakaw ta diha sa kahayag sa Ginoo mga igsoon. Mag-rejoice ta, kada kong kalipay sa kinabuhi. In thy name shall they rejoice all the day. And now I am happy all the day. Magmalipayon ta, uban sa Ginoo. 17. For thou art the glory of their strength, and in thy favor our horn shall be exalted. Thou art the glory of their strength. Tanawar ko da? Kung imo lang yung imaginon ba nga, si Apostle Paul, tiguwang na, katong sa panahon ni Apostle Paul ba, tiguwang na siya, masakiton siya, unya, naghangyo siya sa Ginoo, Lord, tagtanga ang akong sakit, unya, giingon sa Ginoo niya, ang akong kusog, enough. Sufficient sa imong panginahanglan. Unsa na yung giingon ni Apostle Paul, tuon, no? Malipay na kong masakiton ko. I take pleasure in my weakness. Mo na yung mga taong nakasabot sa strength sa Ginoo. Amen?
Diri thou art the glory of their strength. Naghimaya mga kaigsunan. And in thy favor our horn shall be exalted. Verse number 18, katapusan. For the Lord is our defense. Isa may di malipay, ana. And the Holy One of Israel is our King. Hallelujah. So kung nakasabot ka, kinsa ka, unsa ka, kinsa ang imong defense, kinsa ang imong hari, di ka maglakaw mga kaigsunan nga taas noo kahit kanino. Dili tungod kay Pilipino ka. Mauwaw na biya ta karon mo adto taglaing nasod. Unya mailahan kang Pilipino, Pilipino day ka. Basig na kay drugs diha. Maulaw na tag mo adto taglaing nasod. Pero mga kaigsunan, taas noo dahil tayo ay Kristiyano. Dahil pa naminaw ta? Kristohanon maguta, linuwas ang atong hari, mga kaigsunan, hari sa tanang hari. Ang atong ang magdepensa nato, ang Dios nga naghimo nato. Mao na nga ayun mo pangaway Kristohanon. Ayun mo pangaway og Kristohanon. Sultihan ta mo mga igsoon, bahala nag-awayon ka. Usahay makatubag ka. Usahay makadepensa ka nya sa pagdepensa nimo nasakitan sila basta ay lang jud ikay pangaway. Di ba? Kay mura mo gunig martial art good. Inigsulti niya, nasagang nimo ba? Niya, sa niya, pagsagang nimo, nasakitan siya, siyempre. Di ba? Pero ayaw jud og panguna, ayaw jud og kanang ikaw may mo create og chaos. Ayaw jud. Kay nga naman, ikaw may kanang malatusan sa Ginoo. Di ba? Bisan sa mga unbeliever, huwag itay katungod mga away, mga igsoon. Kay nga naman, ang gisugo sa Ginoo nato, nga ang mga unbeliever atong sulwiningon. Dili awayon. So kung sa unbeliever, dili pwede na to awayon ang believer. Samot na kay pinalit naman na. Pinalit na. Naanay magbalantay ana. Naanay mo depensa ana. Mo na gidili gyud na ang pagpangaway og Kristohanon. Labaw na ang pastor. No? Kaya kung double honor ang pastor, mga igsoon, ingon pa sa Bible, kung mangaway kag pastor, you are kicking against the prick. Sa pastor, biya na, gipasabot sa Ginoo, dili biya na sa mga membro. Okay, kasigara mangaway sa pastor, membro man. Usahay, gina-small ang pastor tungod kay natanawan nila as tao ra gyud na siya. Tao ra ba bitaw ng pastor. Pero the office, the authority that God put into that man, diha ka makuan, diha ka maapiki kay pinili man na sa Ginoo. Amen. Unya ang trabaho ana niya kay di man lalim. Naliman ka ang gipabantayan sa Ginoo ana perting mahala. Unya imong gihasol-hasol. Imong gibalda ang iyang pagbantay, no? Wala siya ka unahuna og tarong kay nagsige kag pangaway niya. Tanawag kinsa masuko nimo ana. Mo na panalanginan si Ginoo ang katong nakapagaan sa pagpangalagad sa pastor. Pero ang katong magpabugat according sa Bible, unprofitable for you. Bisag unsa pa imong buhaton, mabagsak jud ka. Kaya ang imong gipasakitan ang pastor nga hatagan sa Ginoo sa responsibilidad sa pagbantay. Imong gipaguol, imong gipasakitan, imong gipabugatan. O, di ba? So tuon na lang gyud mo ana mga igsoon, di man na pulong sa mga pastor, pulong man na sa Bible. Nga ang panalangin, mahatagan ka sa panalangin kung nahimo kang panalangin sa pastor. Alright? So wala ko nagitudlo ninyo tungod kay pastor ko. Gitudlo na ko na ninyo para mapanalanginan sad mo. Amen. Di ba? Kay mas nindot man na malipayon tatanan ba? Amen. That is the blessedness of God's people. So ako isip pastor,
Ang panalangin sa ako, akong atimanon tamo. Mo na di kumuhunong og katon, tuon, no? Bisan pa og kanang wa na ko hapit oras mo pahuway, okay lang. Kay nga naman, obligasyon ako, gusto man kong malipay, gusto kong mapanalanginan ba? So kinahanglan, buhaton ako akong trabaho, atimanon gyud ta mo. Kung go extra mile, ana, unya, to situit na kamo, matudloan mo nga ang ako gitudlo ninyo sa espirituhanon, ma-match up sa inyuhang kanabitong activity sa kinabuhi. Panginabuhi, sa inyuhang mga relasyon, nga dili mapakgang ang gitudlo sa espirituhanon. Mo na ako na mga gubot-gubot sa inyong kinabuhi, ayaw mo atong barangay, ari mong pastor. Noong sa mo, kalibutan ng barangay in town sa inyuhang misyon isip Kristohanon, ya ang gagubot-gubot ninyo, ang yawa, ya ko man adto mo magpahusay dito sa way Ginoo. Diba, kasabot mo mga igsoon, mo nang naipastor. Mo na sa atong kinabuhi karon, isip, usa ka simbahan ba? Mo na yung atong design, gibuhat na to, nga kada barangay naay kanang extension pastor. Kung sa kwan pa, mga barangay captain na ang mga pastor diha, makahusay na sila. Mga extension pastor diha sa mga parokya. Diha sa mga barangay, no? Kay kada barangay butangan man nato extension church. So kung kinsa ang extension pastor diha, siya kintahay mo'y barangay captain diha nga mo'y muhusay. Di ba? Unya ang kato mga barangay captain pundukon sa mayor. Oh, kaysa may mayor, ako kintahay mo'y mayor. Yung hindi ka, ganahabog ko magmayor. Di unya na. Ay kabalaka kay pwede ra ka unya mamayor, pero di ka pwede nga sa usa ka lungsod duhay mayor. Usa ra gyud di man pwede na magsangka tani. Inig sunod election pastor mudagan ko. Imo musang iliteral. Ang design ra atong gipasabot. Nga sige na kang pangumpanya diha sa mga membro. Ako ilisan si pastor. Suporta mo na ako ha. Ginoo na imuhang adto kas Ginoo mangayo og kuan kung ipuli ba kas Ginoo di. Iya maning design. Ang ato lagi sunod mga igsoon, ang order ba? Ang order, ang structure kung giunsa pagdumala kay kalisod idumala sa usa ka lungsod. Pero the way nga ang Ginoo may naghimo sa structure pod ana na control ang usa ka lungsod. O nganong di man nato na i-apply sa atong simbahan? Diba? Mo nang gaaway-away ang mga Kristohanon kay sa usa ka lungsod perting daghanang mayor. Nagkakaing mayor. May pagkatoliko nakasunod. Kaya usa ka parokya, daghang kapilya. Dili kay kada barangay na ay parokya. Sa usa ka lungsod na ay parokya. Sa sunod lungsod na nasa parokya. Di ba? Pero ang mga barangay na ay kapilya. At pa nakakuha ta, may pa sila nakasunod. Learn from them. Mo na atong buhaton. Mo na mga men, kamo may kuan mo na gitrain mo sa Ginoo sa inyong balay isip mga pari para makamao mo mutudlo kung asa ka ibutang sa Ginoo nga barangay. Dahil pa nakasabot na? Your family is your training ground. Ari ka diri sa simbahan, naminaw ka, instruction. Ang una gyud nimo nga kanang kuan nga mission is your family. Teach them the Word of God. Have a family altar in your family. Kaya pa nakasabot mo? Nya usahay ang mga bana, makalimot man na. Kay atakyon man na sa yawa. Wadagana, kanang pakalimton. Ang mga asawa, kamupon mo pahinumdum. Uy, ang family altar na to. Uy, mga asawa, paminom mo. Ay ninyo, kinangap, unsa man ka magpamili altar kali.
Di mo rin, balhin kong parokya niya. Asa magkamanto ka sa... Dili, oy. Kung nakas parokya ni Jimar, ay, balhin dito sa parokya ni Edgar. No? Kung nakas parokya ni Raymart, di pwede nga mo balhin sa laing parokya. Pabilin ka diha, suportari. Kung kinsa na ang gihatag sa Ginoo nimo nga pari. May yun na yung uban, pastor, may pari. Di ang madre. Ayaw, wamatay madre. Si Mari. Ang mga babae, tudlo mo. Kay whether your children like or not, bisa pa mga lalaki na sila, anak na sila, they are still under your authority. No? Ang mga mama makatudlo gyapon na sa mga anak nga lalaki. Kay anak man, authority wise, ang mother magyud may authority over their children. But you need to exercise your authority. So to exercise your authority, kinahanglan puno ka ani. Puno ka ani. Dili mo hadlokon imong anak. Kung dili imong tudluan. Alright? Unya kung dako na imong anak, teach them how to lead the family altar. Sila mo'y palida. Unya, pero naa ka. Ikaw mo'y moderator. Ikaw mo'y kanang magmusaw ba sa kuan. Ikaw mo'y mo tapos ba ron? Ikaw mo'y mo recap. But let your children teach. Ay, paano ka sinabot, ha? Especially kung imong anak laki. Especially kung laki, unya, laki na siya. Di na liit. Dako na ba? Dako na. Kay lisod kayo kinsa may mo train na nalain. No? Tanawa ha, kung walay personal touch ang family. Tanawa, daghan ta mga young people nga naa sa church, di ka mao. Kay mao ka ang pinaka kanang kwanjud, kanang strong nga training naa sa kada panimalay. Kay kung dili na nimo i-train, dili na nimo i-support nga tagaan sila og kanang stage ba, tagaan sila og opportunity nga maka-teach sila, you will lose them. You will lose them. Ang pag-ani sa simbahan is not enough. Tua sa pamilya ang grabe nga trabaho. Kay bisa na mga anak sa pastor, pwede malose. Kung dili tagaan sa pastor og opportunity ang ilang anak nga mugunit sa stage sa ilang pamilya. Parents, nakasabot na. O sugdi na nadaan. No? Sa dihang gamay pa, panghidaron ni Isaac, o ikay Bible reader ha, ikay tigbasa. Nanay participation. O ikay mo kanta ha, ikay kanta. Ikay pakanta. Tagalan ni mo og kwan, o ikay ampo ha, ikay pray. No. Last night, amo nang gi-appeal si Luis og kanang pray. No, pag nagpray na si Timothy ang closing. Nag-circle me. Si Luis lingaw kay siya kay tan-aw siya nga nagkupot tanan, siya po nagkupot, wag gid siya nibuhi. Training ba? Nya pagkahuman, in Jesus name, amen. Bana, amen. Ano na siya, hooray. Lipay kay siya. Kay magtanaw na siya, niya kamera dito, kung siya mong gibuhat siya, kiat-kiat na siya. Nagkiat-kiat gud siya pag sige pa migtuon, nagkiat-kiat siya. Nya gamiton man siya sa yawa og samok-samok sa mua, pirmi. So, sagdan lang pero pag ampo, ali diri, pray. Kupot siya oy. No. Training mga igsoon na sa balay. Give them responsibility. Amen? Na may mga single mom diri, do your duty, teach your children, let them read the Bible. And then you help them, you explain. Kinahanglan na adyo ka ihatag yun nga explanation.
it is also your training. Hindi lang nyo pwede mag-extension church mo, di mo pwede. Di mo pwede, anak. Mga men, oy, lihok mo, oy. Do your duty in your family. Makita ninyo mga igsoon, ang imong desire magkadako. Ang kayo ba sa imong kasing-kasing magdilaab na siya. Unya, usa ka adlaw mahibong na lang ka na kay extension church. Di man na magsugod sa inyo ha. Di ba? Unya, kung panalangin na natin sa Ginoo tungod kay nang lihok na ang mga men, panalanginan sa Ginoo ang kaning ato ang simbahan. So, ialsa na sa Ginoo ang inyong ekonomiya, then we can slowly buy properties in every barangay. Okay, sa may mupuyo diha. Ang extension pastor, yan naman may bay pastor, ikaw gihapoy mo puyo diha, kay di ba pwede ako mo puyo diha. Kay kada extension church, nagyan na personage. Yung pwede nga wala. Tayo pa, nagkasinabot na mga igsoon? Oh. So, ingana na ito pag-conquer ang usa ka lungsod. No? Atong tagaan og mga magwawali kada barangay. So, pasalamat tas Ginoo mga igsoon, nga iyatang gipili. No? Magpabilin ta nga faithful, bisan na ay mga problema sa kinabuhi. So, faithfulness in the face of brokenness. Let's bow our head. Let's close our eyes. Heavenly Father, thank you so much, O God, for this morning. Thank you for giving us an opportunity to hear your message once again. Salamat kay Lord. Perting nindutag yun sa among opportunity nga gihatag nimo sa amo. Nga nahimo minimong servant kanon, o with your promises that you are going to be with us when we do the Great Commission. And please help us, dear God, not to forget that it is not only that you are merciful and faithful, you are also just in your judgment. Salamat kay Lord, and I pray that you will bless your people to continue to pray, to continue to teach your word, O God, to their children, and to be a witness to their surroundings, and to be a messenger of the gospel. Salamat kay Lord sa opportunity. This is for your glory, we pray. In Jesus' name. Amen. Amen. Praise